Tayo, hindi pa tayo nag-morning. Praise the Lord. Hallelujah. And we will go live. Praise the Lord. So, First Chronicles 16, verses 24. Anong sabi dito? Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao, sa mga bansa, ang kanyang kapangyarihan at kahangahangang mga gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan. Dapat siyang katakutan na higit kaysa sa lahat ng mga Diyos. Dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay ginawa lang. Ginawa lang nila para sambahin. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Ang kalakasan at kagalakan ay nasa kanyang tahanan. Praise the Lord. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa Kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Matatag niya itinayo ang mundo at hindi ito mauugat. Magalak ang buong kalangitan at mundo. Ipahayag sa mga bansa, naghahari ang Panginoon. Magalak din ang mga karagatan, bukidin at ang lahat ng nasa kanila. At ang mga puno sa gubat ay aawit sa tuwa sa presensya ng Panginoon. Dahil darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Manalangin kayo. Iligtas niyo kami, O Diyos na aming tagapagligtas. Palayain niyo po kami sa mga bansa at muli kaming tipunin sa aming lupain. Upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanatan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na Israel, magpakailanman. At ang lahat ay magsabi, Amen! Diyos ng Israel, magpakailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Puri ng Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Hallelujah. Tayo manalangin sa mga po sa panalangin. Ama Diyos na mga Panginoon sa lahat may gawa ng langit at lupa. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil sa dakilang mong kapangyarihan, sa salita mo ay nagagalak kami. Nakakabigay ng kalakasan. Hindi lang kalakasan o kapayapaan ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo sa oras nito. Nandito kami kakatipon na ikaw, Panginoon, nangunguna sa aming pagsamba sa oras nito. Pagpalayo ito ang pagsamba namin. Bigyan niyo kami kalakasan ng bawat isa, lalo sa Zoom. Sa lahat nagkasama mga sa oras nito. Saan man lugar, sa kanilang mga pinagsambahan, Panginoon, pagpalayo mo sila. Bigyan mo kalakasan upang ikaw ay may taas, papapurihan sa lahat ng dako, Panginoon. Maraming salamat sa oras nito, Panginoon. Taglay namin na aming kalakasan dahil ikaw ang muna salamat na nakasentro ang aming puso sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami upang ang mga kahinaan ng mga kapatid namin, Panginoon, ikaw ang maging kalakasan. Maraming salamat sa oras nito, Panginoon. At tuloy namin ito ihayag na ikaw, O Diyos, ang aming Diyos na makapangyarihan. Salamat sa oras nito, ang aming Lord of Glory at Sita. Yataas namin ay pastora, Panginoon, na patuloy mo
Gamitin habang kami ay malakas pa. Bigyan mo kami kalakasan ng pagkakapalan namin, namin tungkulin para sa iyo. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Ngayon namin, italaga ang buhay na kami ay kakailan ng ganun. Pero hindi namin tinitingnan ang kailan namin po. Tinitingnan namin na ang mapanampalataya. Ang pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang sentro ng aming buhay ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin ng Diyos. So, tayo po muna ay makinig ng awitin, makisamba. Ayaw pa tumunod. Tayo na po, sandali lang po. Lord, hallelujah. Ah,
Ayan, lumabas yung tunog. Eh, camera pala yung ano ko. Camera pala. Wala na. Sorry naman. Praise the Lord. Naririnig po ba natin sa kabila? Yes po, pero may static po. Wala din po kayong camera talab. Hindi po mapasok. Pasensya na. Praise the Lord. Hallelujah. So, tunay na ang Diyos ay dakila. Wait lang po. Saan na ba napunta yung ating mga kung ano-anong ano. Ayan. Praise the Lord. Ay, ba't tumutunog? Sorry. Saan na ba yun? Ha? Patayin ko na muna tong Ayan, pasensya na. Medyo may bago na naman na laging may bagong ano eh. Settings. Bakit tumutunog yun? Saan yun? Wait lang po May tumutunog sa atin. Teka lang, di ko matrace. Anong nangyari sa atin? Tumutunog lagi pagka... Saan ba yung tumutunog? Teka lang po ito palang ito palang FB. Sorry. Anong nangyari sa atin? Yan, nakaano pala yung reels ni Arnel. Okay. So, pares pasensya na Yung 70th birthday.
ng reels ni Arnel ay natunog kasi naka-FB. Binuksan ko yung FB. Amen. So, tuloy tayo sa pagsamba ng ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. At sabi nga sa panalangin ay tayo ay pagpalain. Meron po bang gustong pasalamat muna bago tayo pumailan lang sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Meron po bang mag-share ng kanilang mga blessings, ng kanilang learnings, mga word ng Lord sa kanilang buhay? Meron pa ba, nagsasalita pa ba ang Diyos sa atin sa magitan ng kanyang mga salita? No? Sabi nga doon sa ating binasa sa 1 Chronicles 16:11, sabi niya, seek the Lord, no? Seek the Lord. Hanapin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, medyo mainit yung ating dito. Hindi nakatapat yung electric fan. Shutdown muna. Mainit na. Okay. Meron po ba magpapasalamat sa ating Panginoon? O si Nonoy, meron niyang baon. Sige, tayo po. Ayan, teka. Ayan, kita tayo sa mga taga Zoom worshipers. Meron po bang magpapasalamat? Purihin ng Diyos, maraming salamat po sa atin. Pasalamat din ako dahil sa biyaya ng Lord na nakarating din ako galing sa Bisaya. Kasama ko ito itong aking, nakuha ko lang ito dito sa
Chronicle 16 verse 31. Sabi dito, tama tong ano ha. Sabi dito, magalak ang kalangitan, ang daigdig ay matuwa, si Yahweh ang maghari. Ganito ang ibalita. Purihan Diyos, kasi ang bawat isa doon sa amin, sa bawat pamilya na magsasalita talaga. Nagugulat nga ako dahil sinurprise nila ako eh. Wala namang kasabi-sabi na ako mag-opening prayer, ako mag-testimony, at ako magpakilala sa lahat. Ito na nga nangyari, sabi ko, Lord, habang tinatawag ang pangalan ko doon, sabi ko, hindi ko po dito tanggihan. Tagal nga ako nag-isip sabi ko, tutulungan naman ako. Parang nasusurprise ako dito sa ginagawa nila. Hindi man nagsabi nung meeting na ako ang ganito opening prayer. Nagpasalamat ako, habang ako nalakad doon sa stage, nagpasalamat ako kay Lord na ganito. Bigyan mo ako kalakasan, bigyan ako panalita na mabuti, at hindi nakakasakit ng mga kapatiran. Kaya purihin ng Diyos, opening prayer hanggang sa pakilala at saka sino ang namumuno, sino ang treasurer, sino ang presidente sa amin reunion. Kaya salamat ako sa Diyos na sabi ko, hindi ako nagkulang sa aking pananampalataya. Sabi, ikaw palang pastor ng Sabi ko, hindi ako pastor, manampalataya lang po. Kasi ang pastor may lisensya, sabi ko sa kanila. Kaya ganito, pinagsalitaan nila ako ng ganito. Ako ang pinakamakpanganay, aking mga kapatid. Sabi ko, bago ko isalaysaya lahat ng bagay, magbigay muna ako ng salita para sa Diyos. Kasi pinakauna sa lahat natin Diyos. Sino ang gusto magtaas ng kamay? Taas sila sa kamay. Yung pala mga Christian pa pala sila. Katoliko din ang mga pinsan ko. Nagsalita na ako ng ganon, nagpipray ako ng ganon. Sabi nila na, pwede ikaw na mag-host? Sabi ko, hindi pwede Ang bigla naman ng niyo sa akin. Basta ipapakilala ko lang na si Kristo ay mabuti. Si Kristo ay nagbigay buhay para sa atin. Siya ang dapat natin purihin. Siya ang daan ng katotohanan ang katotohanan at ang buhay. Doon tayo pupunta sa Kanya. John 14:6, sabi ko sa kanila. Dito na nga nangyari. Sabi niya, ano pa bang iba gusto sasabihin mo? Kasi ano kami ng microphone. Sabi ko, isa lang masabi ko sa inyo, dahil minsan lang ako nakarating dito sa lugar natin, dala-dala ko ang salita ng Diyos. Sana may tanim din sa puso ninyo yung mga sinasabi ko. Kasi nagsalita doon mga lahat, pero wala sa Bible, walang masambing malasa tungkol sa Panginoon. Kaya sabi ko, bago natin magpaliwanagan dito, sabihin sa bawat isa na meron ako i-share sa inyo kung maniwala kayo. Sabi ko, hindi ko naman ito pinipilit sa inyo, maniwala kasi hindi, wala akong magagawa. Basta sinasabi ko na dati-dati talaga ako, alam niyo ang buhay ko dito, nagda-drugs, at ngayon nagugulat kayo, bakit nagsasalita na ako ng ganito. Kaya sabi nila, sige, ipaliwanag mo. Kasi ang susunod sana sa akin yung nagtatrabaho sa Katoliko ng pinsang ko. Sabi niya, sige, ikaw na lang, kuya, magsalita ng lahat. Kasi wala akong alam sa Bible. Yung ang inana ko si John 3:16, sa Roma 3:23 verse 6:23, 6:26, 3:26, pinahayag ko sa kanila. Sabi ko, ganito kasi ang buhay ko sa Panginoon nung wala pa ako sa Kanya. Kasi alam naman yung buhay ko dito noon. Palagi tayo kasama-sama sa mga masamang gawa. At ito na ngayon, napapakita ko sa inyo kung paano. Sabi, niwala kami dahil ikaw wala ka ng bisyo. Hindi katulad noon na mapagmura ka, lahat ng bagay. Kaya sabi ko nga sa kanila na kung tustusin, ay mahirap talaga dumaan sa butas ng karayom sa pagsunod sa Diyos. Sabi ko, yun nga sinabi ni Kristo na mabuti pa ang kamelyo kaysa mga tao na dumaan sa malaking butas kaysa maglingkod sa Diyos. Kaya alam ko naman mga pinsan ko kayo, alam ko naman hindi kayo naniniwala. Naniniwala kayo sa bunganga pero sa puso, hindi ninyo alam.
Sumagot ang pinsan ko, anong ang ibig sabihin? Sabi ko, sana kung matapos ito bukas, itong pag-reunion, magbabahay-bahay ako sa inyo. Kung po pwede, mag-Bible study tayo, kay per-meeting, ganun. Sige, huwag ka muna babalik sa Maynila. Ito na nga nangyari sa pangyari namin doon sa amin. Pinakamatanda na kapatid na sa amin, panganay ng nanay namin. Nung nang tipon-tipon na kami, sabi, may tanong ako sa iyo, kuya, pagkain ka muna ng dinuguan. Dinuguan na wala man loob. Sabi ko, teka muna. Pag hindi ka kumain nito, naniwala kami, iglesia ka. Sabi sa talaga naniwala ako na kung kakain ka nito, naniwala kami na kung di ka kakain nito, naniwala kami, iglesia ka, sabi sa akin. Oo, di napilitan talaga ako kumain noon. Pakita ko sa kanila, ako kakain. Hindi ako nag-iba ng reliyon, hindi ang relasyon sa Diyos ang aking tinitingnan, hindi reliyon. Di kumain ako, yun ang nangyari na sumakitan pa ako. Pero ito naman nangyari, nasirang ko naman sila lahat sa aking sinabi. Sabi niya, naniwala na kami sa iyo, na totoo ka talaga, na Kristyan ka. Ano pangalan ng simbahan niyo? Sabi ko, EJ, Assembly of God. Lord of Glory, Assembly of God. Sabi niya, mayroon dyan sa Oquendo, sa bayan. O nga, nagsimba din ako doon. In-invite ako ng pastor doon. Kaya sa linggo, pupunta rin ako doon. Sabi niya, pwede dito ka sa amin? Sabi ko, doon na tayo magkita. Sa may simbahan naman doon. Hindi naman pwede ako dito mag-preach sa inyo. Basta importante, ang sinisira ko sa iyo galing sa Diyos. Sabi ko. Sabi niya yung mama namin. Sabi ko, sa anumang sikreto mo, bakit kasi itong, napakatigas talaga ng ulo. Sabi ka nito, bigyan kita ng bersang, balik-balikan mo ito. Baka sakali katukin ang puso mo ng Diyos. Alam ko naman kasi, nanampalataya ka sa bunganga, wala sa puso, sabi ko sa kanya. Sabi ko, ano ibig sabihin? Sabi ko, parang mga talaga to, mga parasiyo talaga to. Sa isip ko lang parang mga parasiyo talaga to, mga pinsang ko. Sabi ko, ang paglilingkod sa Diyos, hindi biro-biro. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sabi ko. Sabi niya, wala kayong Bible. Sige, bibigyan ko kayo. Bibigay ko sa yung mga anong kawikaan doon. Dito na nga nangyari, talaga pinagtutulong-tulungan talaga nila ako, pero hindi ako na bagabag na ako yung kasama ko ang Diyos. Sabi, binigay ko sa lahat na dito po ako nabunagin. Sabi niya, anong bunagin? Sabi ko, hindi pa ninyo alam bunagin, ipinanganak na muli. Dati, ikaw ay sanlibutan. Noong nabunagin ka, namulat ka sa katotohanan, sabi ko sa kanila. Sabi niya, hindi namin naintindihan niya, kuya. Sabi, nga, huwag niyong pilitin. Basta importante, ibigay ko sa inyo yung mga verse para maunawaan niyo. Dito ako nag-umpisa. Hindi ko, dati hindi ko naunawaan nung simba lang ako, na hindi ko naunawaan. Nung nagbabasa ako ng Bible, simula Genesis hanggang Revelation, 6 na balik ko ito sa buong 100 taon, balik-balik. Doon ko naunawaan na ganito pa pala ang pagtawag sa atin ng Diyos. Sabi ko, kayo, sana magbasa kayo ng Bible. Tandaan ninyo, maniwala kayo sa salita ng Diyos. Hindi kayo naniniwala sa mga pakinig lang. Huwag kayo maniwala sa mga sinasabi, kundi ang salita ng Diyos dahil siya ang nagbigay nito para maunawaan natin. Sabi ko sa kanila, kinapasalamat ako kay Lord. Sana maitanim sa kanilang puso itong aking mga iniwan ko sa kanila. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat. Amen. Ganyan. Ang tunay na anak ng Diyos, kahit saan mo siya dalhin, ay magpapatotoo siya. Amen ba? So, meron pa po bang gustong magpasalamat sa Panginoon? Kung wala na po, ay pwede na po tayong magsimula sa ating pag-aaral. Yan. Share muna tayo. Okay. Teka muna. Lumalabas talaga tong napunta sa FB. Ano ba yun?
PowerPoint. Ayan. Nag-try tayo mag-PowerPoint. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa pag-ibig, no? At saan ba to? Slideshow. Yan. So, tungkol pa rin sa yun. Pag-ibig. Na? Dahil yun talaga ang sabi nga doon sa awitin, pag-ibig lang ang susi ng lahat. No? Create tayo ng Lord out of that love because gusto niya i-share yung love niya. Wala siya mapag-sharean, kundi yung tatlo lang na Trinity. Triune God. Gusto nila i-share. No? Kaya nag-create siya kung saan pwede niyang i-share yung kanyang love. At the same time, mag-glorify siya. No? Ma-praise siya, ma-exalt siya, maitaas siya, maitangas siya. Kasi what is a king without a constituent? Anong klaseng hari ang walang tagasunod? Di ba? So, walang sense yun. That doesn't make sense. Kaya, ang Lord talaga ay gusto niya yan, ma-exalt yung kanyang, yung binasa natin kanina, di ba? Yun yung kanta na kahit ang mga dahon ay aawit, kahit yung mga papalakpak, mga puno ay aawit at papalakpak para sa kanyang kalwalhatian. So, everything is because of love. At yung love na yon, na-corrupt yon because of sin. Pero na-restore yon ni Jesus. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng knowledge of what true love is. Dahil kay Jesus. Lahat ng na-lost, lahat ng na-corrupt, lahat ng nabahiran ng evil ay nirestore naman through Jesus. Pero unless na we are in Jesus, we will never realize that love. And unless we accept the love of God and experience the love of God, by faith in Jesus, we will never realize what true love is. Kasi hindi natin siya ma-experience at hindi natin siya malalaman hanggat di natin siya ma-experience. Kaya kailangan ma-experience natin ang love ng Lord. No? Pero sabi nga sa Hebrews, kahit na na-experience nyo na yung love ng Lord, bumalik pa rin kayo sa dati, wala na ulit na sacrifice na pwedeng ibigay para sa inyo kasi natapos na iyon. No? At darating na si Jesus, hindi na tungkol sa kasalanan, tungkol na sa pag-build ng kanyang kingdom. Kaya yun ang pinaghahandaan natin. No? Kung gusto natin makakasama sa kingdom ng Lord, we must be, yung pagharian tayo dapat ng Diyos at ng kanyang pag-ibig. Amen po? So, nung nakaraan, ang mga napag-usapan natin ay yung immerse in God's love. First, we have to come to understand what God love is. So, nandiyon yung unconditional, faithful and loyal, sacrificial. Ano pa yung love ng Lord? Unconditional, sacrificial, faithful and loyal. Anong tawag? Ano ba? Meron pa ba, Bena? So, yun mga ganong klaseng pag-ibig. Greatest love. Yan. Di ba sabi niya sa 14, there is no greater love than this, John 15, that one lay down his life for his friend. Walang hihigit na pag-ibig. No? Na meron siya sa atin, kung saan inalay niya ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Masaya naman. No? At inalay niya. Kaya, God's love is the greatest love of all. No? So, mali yung kanta na, love for self. Ano yung idolatry yun? The greatest love of all is, is the love
of oneself. Ano ba yung kanta ni Whitney Houston, be? The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest. So, baloney, that is lie. Kasinungalingan yon. The greatest love of all is the love of God. Kung saan meron unconditional, loyal and faithful love, sacrificial, and greatest love. Praise the Lord. Yan yung mga number 1 na katangian. Kaya kung may hinahanap kayong pag-ibig, hanapin niyo muna yung pag-ibig ng Diyos. Amen. So what love is? Meron akong mga natutunan nung bata ko eh. Love is not a mere emotion. It is an act of the will. Hindi lang daw to basta feelings. I feel ko, love na kita. Hindi to feelings, di ba? Ito ay something that you choose to do and you want to do. Now, isang bagay na pinipili mong gawin. Na? To love is choosing the highest good. Kapag may pag-ibig ka, gusto mo yung pinakamainam. Di ba? Pinakamaganda. Pinaka the best. Sabi nga, pinaka the best. Kaya pag meron ka inibig na tao, at alam mo yun, makakabuti, pinaka the best para sa kanya, yun ang pipiliin mo para sa kanya. Love is choosing the highest good. Natutunan ko yan sa aming isang pastor na nagturo nun sa aming camp. No? Kasi dinefine niya yung love sa mga kabataan. Yan. Love is not just a mere emotion. No? Emotion lang. Kasi ang emotion, nagbabago eh. Masaya ka ngayon, mamaya, asar ka na. Natutuwa ka ngayon, mamaya, galit ka na, banas ka na, di ba? Pero kung may love ka, that exceeds, that goes beyond the emotion, alam mo na mahal mo pa rin, kahit nagagalit ka, andun pa rin yung love. Iba pa rin yung galit pagka merong love. No? Naalala ko yung mga taong sobrang galit ko, nagdilim yung aking paningin, kaya napatay ko siya. Di ba? Pinagtataraga ko siya. Di ba? Kasi hindi siya controlled ng God and God's Holy Spirit and God's love. Yung parang, pero pagka ikaw control ng God's love, ng God's Holy Spirit and God, yung parang talagang merong humuhold sa iyo, no? Kung pwede lang gawin ko to, kung pwede ko lang itong gawin, taga-tagain, pwede ko lang, sakalin, pwede ko lang to. No? Meron something that holds you, that bars you. No? So that is love. No? 3, what is the first and second commandment? Love is the first and second commandment. No? Loving God and others is the first and second commandment. Alam natin yan. Na Matthew 22, 36, 37, tsaka yung, makuha natin yan sa Deuteronomy 6:6. Yan. Sabi dito sa Amplified Version, and he replied to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Close and open and close parenthesis, intellect. Sa pag-iisip, alam mo, no? Hindi lang yung damdamin mo. Sabi nga nung isa pastor na nag-share ng reel, sabi niya, total, tungkol sa love pinag-usapan natin. This is something I want to share. It is about the heart. Yeah. Hindi about the love, but about the heart. Sabi sa Bible, guard your hearts. For from it, comes all, yung evil. Pero, sabi naman na iba, follow your heart. Sabi ng iba. Pero sabi ng Bible, guard your heart, for it is the center of all evil. So, dapat alam natin yon, no? It is beyond emotion. It is, ibig sabihin, it involves intellect. Meron tayong pag-iisip, hindi bulag na pag-ibig. Yan. Totoo ba na bulag ang pag-ibig? Pagka ang pag-ibig ay galing sa tao, bulag talaga yan. Pero kapag ang pag-ibig ay galing sa Diyos, may magandang pag-iisip yan. May maliwanag at malinaw na pag-iisip. No? So, love is
the first and second commandment, loving God and loving others as we love ourselves. Praise the Lord. No, it is the first and second commandment. Kaya kung walang pag-ibig, hindi mo masunod yung commandment, di ba? And it follows, nandun yan sa baba ng outline na love is the fulfillment of the law. Kung meron tayong more than 1,000 na kautusan ni Moses, madali lang i-follow yan. Sasabihin, paano ma-follow lahat yan? Love lang. Di ba? Love God above all and love your fellow man as you love yourself. And that is the fulfillment of the law. At against this, sabi sa Romans, there is no such law. Walang kokontra na kautusan sa kautusan ng pag-ibig. 4. What love is? Loving God makes us keep His commandments. Love enable us to obey. Pagka may narinig ako dyan yung naliligawan niya, tapos naghihiling yun ng liligaw, di niya matanggihan. Kasi love nga niya Yung mga naglilihi na asawa, esposa, kahit na minsan unreasonable yung hinihiling, pilit na sinusunod, pinagbibigyan ng esposo. Kasi love nga Di ba? It keeps us from doing things happily. Kapag isang bagay wala na sa pag-ibig at ginagawa mo, anong nangyayari? Mechanical na lang, basta magawa mo lang, hindi mo gagawin ang best mo, yung walang flow ng ng spontaneity na, basta ginagawa ko to kasi enjoy ko to Kaya yung iba, sabi niya, bakit yan ang gusto mong gawin? Kasi yun ang love ko Yun ang love kong gawin. Kahit minsan hindi ka kumikita, dahil yun ang gusto kong gawin. Yun ang love kong gawin. No? Merong passion towards it. Kaya love gives us to do what we want to do. Or siguro, pag iaano natin sa commandment ng Lord, loving God makes us keep His commandments. No? Sabi sa John 14, if you love me, you will keep my commands. 5. Loving one another shows that we are His disciples. Pagka may pag-ibig ng Diyos sa puso mo, malalaman ka talaga nila na taga-sunod ka ni Kristo. No? At talagang sinusunod mo si Kristo. Yan. At natutuwa naman ako sa kwento na yan ni Nonoy. Natuto siya na makisama. Hindi siya nakisama, nakisama. No? Although alam niya, matitira yung kanyang paa. Kasi alam niya, hindi naman bawal kumain ng dugo. Hello, mga kababayan na iglesia. Nagkakasala sila pag kumain sila ng dugo. Tayo, hindi yun something that will affect our spirit and our soul. It is something that may affect our body kung medyo, kasi panloob yun, laman loob, at saka dugo yun. Pero actually, ang dugo ay nakakataas ng blood count. Yan. Red blood. Yung mga anemic, yan, kumain kayo ng dugo ng manok, dugo ng baboy, yan. Yan yun, nakakataas ng iron yan. Pero kung meron kayo naman tama na arthritis, may tama na, ang tawag doon, yung uric, mahirap po yan. Talagang mamamaga. Pero kontrahin nyo ng kumain kayo ng ganyan, tapos kontrahin nyo ng serpentina, pag hindi, yung kagad wash out kagad yan. Loving one another shows that we are His disciples. No? Pag nagmamahalan daw tayo, nagkakasundo sila. Nariyan ang pag-ibig ng Diyos. Kami magkakapatid noon, hindi rin naman kami magkakasundo Pero dahil sa love ng Lord, dumadating talaga na magkakasundo kami. There was a time nga, may nagsabi doon sa kapitbahay na, natutuwa ako sa family nyo, ang saya-saya ng family nyo. Doon sa kapitbahay sa barangka. Hindi nila alam, meron din something, di ba?
na nag-iinggitan, nagsiselosan, nagkakagalit, nagkakatampuhan, nagkakapikunan. Meron din yon. Pero it is the love that will show them that we have God in our lives. No? By this, we shall all men know, Amplified Version, that you are my disciples if you love one another, if you keep on showing love among yourselves. Kapag nagpapakita kayo sa inyong pagsasama-sama, sa inyong bilang magkakapatid, na nagmamahalan kayo, ay talagang nandyan sa gitna si Jesus. Shows that we are His disciples, follower, learners. We are His students. Mga estudyante tayo ni Kristo. No? 6, loving God draws His love and presence. No? Pagka nagmamahal tayo sa Diyos, yung love na yon, that draws us the presence of God. Kaya sabi niya, Jesus answered, if a person really loves me, si Jesus nagsasabi, He will. Ba't naman nawala yung yung sharing? Hindi po gumagalaw, Tita Love. Gumagalaw? Hindi po Nawala, gumagalaw. Nawala. Sorry. Saan na ba yun? Tama ba yun? Ayan. So, sabi niya, He will keep my word or obey my teaching, and my Father will love him. Kaya nga yung that kind of love, loving God, draws His love and presence. Pagka nagmamahal tayo sa Diyos, nararanasan din natin ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang presensya, ang Kanyang pagtira sa buhay mo. May pagkakataon talaga na tahimik ang Diyos. Bakit? Kasi hindi niya rin nararamdaman yung love mo sa Kanya. Kailangan talaga maipakita mo din. Every day of your life, when you wake up, paggising mo sa umaga, Lord, hallelujah, thank you. Andyan kagad na siya yung nasa isip mo. Tapos as you sit beside your bed, mag-pray ka na, makinig ka na ng Bible o magbasa ka na ng Bible. And as you do that, pray over through that scripture. Makikita mo, makipag-usap ka na sa Panginoon sa magitan ng mga binabasa mo niyan. And you will draw, mas mararanasan mo, mas makukuha mo, mas mapapalapit ka sa Panginoon. No? Ganun naman talaga, di ba? Pagka sweet, sabi ng isang nanay, kahit na pasaway yung anak niya na yon, dahil sweet yung anak niya na yon, parang mas malapit siya talaga sa doon. No? Kasi nga, nagpapakita ng sweetness. Pero pag nagalit naman, hindi, sungay, lumalabas. Pero sa heart niya, nararamdaman niya mas, siya doon, drawn near and closer siya doon. Ganon din ang, God's presence is drawn nearer. Yeah. Nearer and nearer as we draw near. Sabi nga, if you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Alam niyo yung kantang yon? The Lord is so real. Sa James, sabi niya, draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit kayo sa Diyos, at Siya'y lalapit sa iyo. Kung ikaw ay lalapitan Kanya, alam kong may magagawa ang Diyos. Diba? Totoo. Pero kung hindi ka lalapit, paano siya magagawa? Paano siya kikilos? Malayo ka. Lumapit ka rin. Kasi humarap na nga sa'yo, ayaw mo pang lapitan. Di ba sabi ko nga, when the Lord first repented of His anger, na nagbago ang isip niya, hindi na siya galit sa atin. Siya yung unang humarap sa atin at binigay niya yung kanyang anak para naman ikaw ay pwedeng lumapit sa Kanya. Ngayon, pwede ka na lumapit sa Kanya. Ayaw mo pa rin lumapit. Meron na ngang daan. Meron na ngang bridge. Meron tagapamagitan. Merong, ang tawag ba dun sa may tulay. Nga, tulay. Bridge na nga tulay. Iba talaga kasi yung dating pag sinabi may tulay. Di ba, darling ko?
Kasi pagka meron kang gustong ligawan, hindi ka maka-approach, meron kang kailangan na tulay. Yan. Di ba? Loving God draws His love and presence. John 14:23, Jesus answered, if a person really loves me, kung talagang isang tao ay talagang mahal ako, he will keep my word. Gagawin niya yung aking mga salita. Obey my teaching. And my Father will love him. Yung pag-ibig ng Diyos, mararanasan niya. My Father, sabi ni Jesus, will love him, and we will come to him and make our home abode or a special dwelling place with him. Titira kami sa Kanya. Mananahan kami sa Kanya. Pero pagka hindi ka naman nag-ibig sa Diyos, bakit naman siya magtsatsaga na tumira dyan sa tahanan mo? Di ba? Kaya kailangan lagi natin ina-express. Mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? Opo, mahal namin ang Diyos. Sabihin nga, mahal ba natin ang Diyos? Opo, mahal namin ang Diyos. 7. Ay, bakit ayaw mag-7? Yun. Love, cares, and shares. Yan. Pag walang caring, pag walang sharing, hindi yun love. Selfish love yun. Hindi yun true love. Kaya nga sa 1 Corinthians, love is kind. Diba? Love is kind. Memorize mo yung 13? 4? Hindi mo na memorize? Hindi na. Sige, be. Basahin mo nga, be. Para ma-memorize na ulit ni Bena. Yan, makakapagpatanggal ng bara ng utak yan. Love is kind, patient. 13:4. 1 Corinthians 13:4. Love is not boastful. Sige, basahin mo na. Daling ko, basahin mo na. Basahin mo na. Di mo makita? Kala ko naman, nagtitingin ka ng Bible verse. Pagka yung inyong smartphone ay walang Bible, pakitapon. Palitan ng smartphone na merong Bible. Ano be? Sige no. Love is kind. Ang pag-ibig ay yun. Love is patient. Love is kind. It is not jealous. Love does not brag. Hindi nagmamataas. It is not arrogant. No? Hindi nagmamalaki. It does not act disgracefully. Ano? Sabi? It does not seek its own benefit. It is not provoked. Hindi magagatin. Does not keep an account of wrong suffered. It does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Amen. Focus. Praise the Lord. Hallelujah. It keeps every confidence. It believes all things, hopes all things, endures all things. Yan ang pag-ibig. No? Kaya love, cares, and shares. Sabi dito sa John 21:15, when they had eaten, nung kausap niya si Pedro, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Others do with reasoning, intentional, spiritual devotion, as one loves the Father. Mahal mo ba ako katulad ng nagmamahal sa Ama? Sabi niya, ay mahal kita katulad ng nagmamahal sa kaibigan. Hindi sa Ama. Sabi niya, and he said to him, yes, Lord, you know that I love you, that I have a deep, instinctive, personal affection for you as a close friend. Grabe, no? Hindi niya mapantayan yun. Pero yun nung tinatanong ni Jesus, mahal mo ba ako katulad ng dapat na pagmamahal sa Ama? Sabi niya, yes, Lord, mahal kita katulad ng pagmamahal ng close friend. Hindi. Close friend. Sabi ko, pagmamahal sa Ama, hindi. Kaya nga, do you agape me? Lord, I phileo you.
3 beses sinabi ni Lord, do you agape me? Lord, I phileo you. Pangatlo, doon niya sinabi, do you phileo me? Yes, Lord, I phileo you. Okay. Close friend lang talaga. Wala nang iba. Wala nang mas higit pa. Love, cares, and share. Sabi niya, if you love me, feed my lambs. 3 beses. If you love me, tend my sheep. And if you love me, feed my sheep. No? Kung mahal mo ko, pakainin mo yung aking mga tupa. Kung mahal mo ko, sharean mo yung kapwa mo ng ebanghelyo. Kung mahal mo ko, ipanalangin mo ang mga tao na naliligaw ng landasin. At sharean mo ng ebanghelyo at dalin mo sa paanan ni Jesus kung mahal mo ko. Love, cares, and shares. Kung meron kang salvation, i-share mo naman yung salvation. Na? Higit sa lahat, salvation. And you cannot share something that you do not have, di ba? Paano mo ma-share yung wala ka? Ano utang mo? Uutangin ko to, pero share ko sa iyo. That is, not advisable. 8, love motivates and drives us always. 1 Corinthians 16:14 said, let everyone you do be done in love, true love to God and man, as inspired by God's love for us. Yan. Let everything you do be done in love. Anong klaseng love? Yung true love. Sa Diyos at sa tao na inspired ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan. Kaya nga sabi ko, di ba, love is yung doon sa una nating yung God's love ay flows, no? Overflows. Yan. God's love in our hearts overflows. Hindi pwede talaga makontain. Kailangan umapaw. At talagang aapaw kahit dahil sa tuwa, aapaw. Ako sa bawat, minsan nagdadamot din ako pero sa bawat pagbibigay ko, iniisip ko, meron naman yan papalit eh. Papalitan naman yan ni Lord. That push me. Kailangan yung nasa mindset ay tinatama para nagagawa natin yung mga pinagagawa ng Panginoon. 8, 9. Without love for God, we are accursed. Ayan, sinumpa pala tayo kapag wala tayong pag-ibig sa Diyos. 1 Corinthians 16:22. If anyone does not love the Lord or does not have a friendly affection for Him, kaya okay na rin yung friendly affection for Him, Phileo, and is not kindly disposed toward Him, he shall be accursed. Our Lord will come. Maranatha. Pag sinabi Maranatha, ibig sabihin, Lord, come. He is accursed. Sinumpa pala ang isang taong walang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa umpisa pa lang, ang pag-ibig hindi basta feelings. Hindi ko ma-feel na love ko si Lord eh. Hindi mo kailangan ma-feel. All you have to do is to decide. To choose to love God because He chose to love you. Pinili ng Diyos na mahalin ka. Sobra ba? Kalabisan ba? Kung piliin mo rin na mahalin siya? No? Sabi niya, we do not choose God. Sabi nga doon sa sa John 15. We do not choose Him, but He chose us. Hindi natin siya pinili, pero pinili niya tayo. Mahalin tayo, iligtas tayo, tubusin tayo, ibalik siya sa sarili niya. Yun, pinili niya yun. Kaya sabi doon, we are chosen from the beginning or even before the world began. Bakit? Pinili niya yun eh. Pinili niya na likhain tayo. Nung tayo'y maligaw, pinili pa rin niya na tubusin tayo. Nung tayo magkasala, pinili pa rin niya na patawarin tayo. Yun yung ibig sabihin doon. Determined ang Lord na, kunyari, pinakasalan tayo ni Lord. Tapos alam niya, magtataksil tayo sa Kanya. Pero dahil determined siya na mahalin tayo, kahit nagtaksil tayo, ano sabi niya sa Hosea, di ba? Kunin mo yung babaeng yun na tumakbo at nagtanan sa iba. Kunin mo ulit. Tubusin mo. Kunin mo. At mahalin mo. Kunin mo ulit siya bilang yung asawa. Kasi ganyan ang gusto kong
pag-ibig na ipinapakita ko sa Israel. Kahit sila ay sumamba sa ibang Diyos, mahal ko pa rin sila. Bayan ko pa rin sila. At ako'y Diyos pa rin nila. That is the Hesed, love of God. Diba? Sa Hosea. Kaya if anyone does that, kaya nga sa kabila ng yun, ayaw pa rin ba nating pag-ibigin ng Diyos? No? If anyone does not love the Lord, he shall be accursed. Isusumpa talaga siya. 9, 10. Love unites. Kung gusto natin magkasundo, pag-ibig lang ang pairalin. Sabi nga, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Mahirap talaga, no? Pero pagka yung love of God, sabi nga, it's poured out in your heart, it will flow. If we are filled with the Holy Spirit, it will flow. For the fruit of the Spirit is love. No? If you experience God's love, it is easy to love. Kasi isipin mo, ako nga, hindi ako kaibig-ibig, pero inibig ako ng Diyos. Diba? Nagbabasa-basa ako kagabi tungkol doon sa mga psychological views ng love. Sabi nila doon, yun daw isang bagay na yon na nakakapag pasaya sa isang tao, nakakapag-produce ng positive hormone o yung hormones, good hormones, kaya hindi siya nagkakasakit, hindi siya kagad tumatanda at nanghihina. Kasi masaya siya. That is something yung love na yon. Kasi yung love na yun na nagpapasaya sa tao. At pag lagi masaya ang puso mo, oo, tsaka lalakas ka. Kasi ang masayang puso, nagbibigay ng lakas na katawan. Yan sabi sa Proverbs. A happy heart gives a healthy body. Sabi diyan, beyond all these things, lahat ng yan na sinabi ko, isa lang ang isuot mo, pag-ibig. Put on love, which is the perfect bond of unity. No? Choose to love. It is a decision to make. God chose us, therefore, choose to love. Hindi sinabi ng Lord na tumitibok ang puso ko sa'yo. Hindi. Pinipili kong mahalin ka. Gusto mo ba yung pagmamahal ko? Sabi ng Panginoon. Do you want to accept it? Ay, nasaan yung 11? Nawala yung 11. Ay, yun ang 11 dapat. 11. Love keeps the family together. Yan. Kaya number 1 na kabilin-bilinan ng Diyos, mga esposong lalaki, mahalin nyo ang inyong mga esposa. At sinabi rin ng mga psychologist, yung tatay, pag mahal na mahal nila yung nanay, yung tatay, pag mahal na mahal yung nanay, yung mga anak nila, mahal na mahal nila yung tatay. Kasi kita nila kung paano alagaan ng tatay, yung nanay. Doon talaga nabubuo yung love. Sabi nga, if you want to show your love to your children, love their mother. Kung gusto mo pakita na mahal mo yung anak mo, mahalin mo yung nanay. Ano yan? 6, 7? Saan ba galing yan? Sa 6, 7. Ano ba ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun, be? And 12, lastly, love is the fulfillment of the law. Gusto mong matupad lahat ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ibigin mo siya, ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Love does no wrong to one's neighbor. It never hurts anybody. Therefore, love meets all the requirements and is the fulfilling of the law. Amplified version yan. Sa NASB, love is a fulfillment of the law. Simple lang. Ito in-explain eh. Love does no wrong to a neighbor. Wala kang gagawing masama sa kapitbahay. E di yung pag naasar ka sa kapitbahay, mamaya tatapunan din kita ng basura, makita mo lang.
Di ba? Mamaya lang, makatalikod ka, tinan mo lang, buhusan ko ng suka lahat yung mga halaman mo. para lang makaganti, di ba? Yung para lang makaganti dahil sa inis mo. Kung ano iniisip mo, sabihin, nako. Yan. Love is a fulfillment of the law, Romans 13:10. It says, therefore, love meets all the requirements and is the fulfilling of the law. What love is? Meron pa tayong gustong sabi niya. Alam niyo po, true love, we can love our enemy. True love. Kapag meron kang pag-ibig ng Diyos, kahit ang kalaban mo, kaaway mo, kainisan mo, yung pinaka nakakaasar sa isip at mata mo, kaya mong mahalin. Pag meron kang pag-ibig sa Diyos, hindi mahirap sumunod. His laws are not burdensome. And pangatlo, kapag meron tayong pag-ibig ng Diyos, lagi rin tayo nasa pag-ibig niya. Minsan, sabihin ng Lord, paano ba nangyayari sa buhay ko to? No? Well, pag may nangyari sa'yo na hindi maganda, tanongin mo sarili mo, nakalimot ka ba ang umibig sa Diyos? Maaari, di ba? Pero hindi naman laging ganon. It is not always be the reason. Always be the reason. May pagkakataong ang reason to train you, correct you, to teach you. Madaming reason Pero maaring isa rin to. Maaring nakakalimot ka na sa love mo kay Lord. And in the end, gusto ko itong panalangin natin. 1 Philippians 1:9-12. And this I pray, that your love may abound still more. Punta tayo doon. Filipos 1:9. Tagalog. Sabi dito, dinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan, may sangkap pa, ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo. Yan ang sabi ko sa inyo, piliin ninyo Upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo, sa ikararangal at ikakadakila ng Diyos. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Oh, glory to God. Praise you, Jesus. Praise the name of the Lord. Ama, patuloy niyong buhusan ng aming mga puso ng inyong pag-ibig. At yan lang, Panginoon, ang pinakasikreto ng isang tao, isang mananampalatayang matagumpay sa mundo na ito. Nawa, patuloy kaming lukuban, patuloy kaming gabayan, patuloy kami, O Diyos, na kumilos ayon sa pag-ibig na ibinuhos mo sa aming mga puso. Sambahin pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Magandang umaga sa atin lahat. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa pag-ibig na walang maliw. Pag-ibig na walang hanggang. Unang umibig ang Diyos kaysa atin. Kaya masalamat tayo sa Diyos dahil siya ang umibig sa atin. Kaya panalangin tayo sa ating pagbibigay
sa Diyos. Ama, salamat sa oras nito. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, nagpasalamat sa oras nito dahil ikaw ang Diyos ang pinagbulan ng lahat. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Hindi ka umibig ng isa, kundi inibig mo ang lahat, Panginoon. Makasalanan man o hindi, ikaw ang unang umibig sa amin. Kaya salamat, patawarin niyo kami, Panginoon. Kaya salamat sa oras nito. Kami may bigay ng pag-ibig sa iyo galing sa aming puso na ito ay, Panginoon, hindi nagkukulang, kundi ito nagmamali, kundi tapat, Panginoon. Kaya maraming salamat na ikaw, Panginoon, ang unang umibig sa amin. Salamat na hanggang wakas, Panginoon, ito ang pag-ibig na hindi namin malilimutan kailanman. Maraming salamat po sa aming handog na galing sa aming puso na ilalatag namin sa iyong harapan. Ito pag-ibig na tunay na aming inasahan, Panginoon. Kaya purihin ka, sambay ng pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah, hallelujah. Dako tayo sa pastoral prayer, pero before that, awitin nga natin yung I love you, Lord. Salamat sa mga givings. Tayo mawit ng I love you, Lord, at tapos dulog tayo sa pastoral prayer. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a clear, sweet sound in your ear. Yes, Lord, we love you, Father in heaven. We come to you, O God. Lord, we claim all your goodness. We claim all your blessings. We claim all the answers of our prayers, all our needs, Father in heaven. We even claim all of your desires for all of us. Mahirap po, Panginoon, na hingi ng aming mga kalooban. Ngunit nihingi namin ang iyong kalooban para sa aming lahat. Sapagkat yun ang pinakamainam, yun ang pinakamaganda, pinakamabuti para sa amin lahat. Kung kami man, O Diyos, ay hindi makagawa ng iyong kalooban, patuloy niyong ibuhos ang iyong pag-ibig upang sa ganon, Panginoon, ay kami mapalakas na sumunod, kami ay ma-inspire to follow, ma-inspire, Lord, to love you more also, to love you back, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dalangin ko ang bawat pamilya, bawat anak mo na naliligaw ng landasin. Dalangin ko ang mga tao na patuloy na nagbibingi-bingihan sa pagtawag, pag-ibig, sa kabutihan, katapatan, kapangyarihan mo, Panginoon. Sa pagbulag, sa mga taong nagbubulag-bulagan, sa nakikita nila, O Diyos, nakamahang-manghamanghang gawa mo, Panginoon, sa mundo at buhay na ito. Patawarin mo, Panginoon. Panalangin namin, Ama. Kahit kami, mga anak mo na nagsusumika po, Diyos, na sumunod sa inyo. Patuloy niyo, Diyos, na padaluhin ang iyong pag-ibig. Let your love continuously to flow in everyone's heart, O God, that we may be drawn nearer to you, Father in heaven. Nawa, Panginoon, upang sa ganun, lalo kami makaranas ng iyong pag-ibig. Kaya patawarin niyo po, Panginoon, ang mga tao. Father, we continue to pray. Salamat sa pag-ibig na yan na inaangkin namin para sa mga nagkaroon ng kaarawan. Lord, continue to give their life meaning.
Continue, Lord, kahit na ito nasa dulo, nasa gitna, nasa simula ng buhay, Panginoon, still you can give meaning and purpose. Still you can give, O Lord, something that will encourage yung mga birthday celebrators, that will yung makakaranas, Panginoon, ng sense of purpose, sense of belonging, and sense of significance. Nawa, Panginoon, patuloy niyo, O Diyos, iparanas sa kanila, Panginoon, ang saysay ng buhay sa mata ninyo, sa kaharian ninyo, at sa inyo, Panginoon. Ganoon din, panalangin namin ng aming bansa. Patuloy kami humihingi ng kapatawaran. Una, sa hindi pagkakaisa. Pangalawa, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangatlo, sa paniniwala sa mga kasinungalingan. Pangapat, sa pag-ibig sa kayamanan. O patawarin niyo nga po ang aming bayan. Thank you, Father. The blood of Jesus still cleanses us, O Lord, from all of our sins. Hanggang ngayon, mula noon, ang iyong dugo, Panginoong Jesus, ay makapangyarihang kayang maglinis sa mga taong magsuko ng buhay, tumalikod sa kasalanan, at sumamba sa inyo lamang. Thank you, Father. Sa bawat mga nag-aaral, Panginoon, keep them, Lord, from trouble. Keep them, O Lord, from others' interest, O Lord, na makapaghiwalay sa kanila sa tamang landasin. Keep them, Father, sa mga kaibigan na hindi magandang influensya. Keep them, Father, focus, O Lord, on one goal, and that is to finish well in studies, Father in heaven. And keep this safe, Lord. Keep these children safe for us. Thank you. And thank you also for assisting the parents. Salamat sa mga pagtulong sa aid nyo, sa pag-support nyo, Panginoon, sa nanay, sa tatay, at sa mga magulang, Panginoon, na nag-aalaga ng mga kabataan nito, Panginoon. We just want to leave them up to you, Lord. We cannot do anything apart from you. Father, ikaw lang, Ama, ang tanging Ama na kayang magtuwid at magdisiplina, magturo ng tama sa aming lahat. Thank you sa lahat ng mga nakaranas ng sakit, kahinaan sa pangatawan, dahil sa pagtanda, at kung ano-ano pa ang mga karamdaman. Thank you, Lord, that you are there still. You are a God who heals, the Jehovah Rapha. Thank you, Lord. We claim, continuously we claim your healing, Father in heaven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Mga pangangailangan, Panginoon, physically and mentally, emotionally, and financially, Lord. Thank you that you are our provider. Provide, Lord, our needs. Provide strength and encouragement. Provide financial blessing, Lord. Hallelujah. Thank you for blessing this church, God. Salamat, Ama, kung ano po ang mga kahilingan pa ninyo, pwede nyong sabihin sa Panginoon ngayon yan. Ano yung mga bagay na gusto nyong sabihin sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord, for hearing our prayers. You are such a good, faithful God and Father to all of us. We claim all your blessing and answers. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bago tayo magpabasbas sa ating Ama, ay hindi ko pa nga kayo pinapatay eh. Tumayo na kagad. Parang nagmamadali. May announcement. Okay, itong taon na to, it is our, ilang birthday ng Lord of Glory? 24. Yan, 24. Kaya I encourage you na patuloy na magbigay ng pledge para sa 24th anniversary giving. Ano po?
At para naman po sa 25th birthday ng ating ay medyo renovated na, di ba? Renovated na ang ating church. Kaya I encourage you to give sacrificially for our church. Okay, yan lang po gusto ko i-announce. Pangalawa, next week it is a first Sunday. Kaya everyone is enjoined to come and worship with us face to face. Wala pong Zoom. Meron lang live. Pwede yun, di ba? Wala nang Zoom. Live na lang. Live na lang. Live na lang. So, praise the Lord. Live na lang sa FB Live. You are, of course, you are enjoined. Hinihiling ko na kayo ay dumalo para sa ating face-to-face worship. It is our first Sunday at nung pong Wednesday, kung daw nagkamali, nagsimula ang Lent season. Quaresma. Sa Catholic po, ang Quaresma o Lent season, ito po yung paghahanda para doon sa Paskwa. Sa Catholic. Pero actually, ang Lent po na yan ay pag-commemorate daw ng 40 days and 40 nights fasting ni Jesus. So more or less 40 days and 40 para papunta yan doon sa Holy Week. Sa Israel po ay papunta rin yan sa, alam niyo po ba na yung Passover ay, yan din yung sineselebrate ng Catholic and Christians na Paskwa. Yan din yun. At, coincidentally, nung Wednesday, o hindi ko nagkamali, Wednesday or Thursday, nagsimula rin ang Ramadan. Yan. Kaya, sabay po tayong mananalangin sa tunay na Diyos. Sabayan niyo yung pananalangin. Every day po, mag-alaan kayo ng prayers for the church, unity ng church, revival ng church, and purification ng church. Yan. Ano pa? Yan pa ba ako announcement? Maganda yun. Naisip ko, grabe, no? Biro mo, yung Lent at saka yung Ramadan ay sabay. What a coincidence. Iisa lang naman talaga ang tatay na ang pinagkalulololohan natin. Si Ebat Adan lang naman ang kalulolololohan natin. Diba? Yung anak niyang si Ismael, yun yung pumunta doon sa banda doon. At isa pang significant, hindi ko alam gano'ng katotoo, pero yung science sa internet, no, it is an discovery galing sa satellite. Nagpakita na daw yung nawawalang si Gihon at saka si Pishon. Kilala niyo yung si Gihon at saka si Pishon? Kapatid ni Tigris and Euphrates. Pag nagbasa kayo sa Garden of Eden, Genesis, merong 4 rivers na nagmumula sa Garden of Eden. Ano yon? Gihon, Pishon, Tigris, and Euphrates. Sa actual po, wala na yung dalawa. Dalawa na lang. Halos tuyo na yung isa. Yung isa matutuyo na rin. At sabi nila, pag natuyo daw yung Euphrates, doon na mangyayari sunod-sunod yung mga inaasahan natin. Rapture, ang tawag doon, tribulation, great tribulation, millennium. Tapos, judgment na. Final judgment. And that's it. Praise the Lord. Hallelujah. Excited ba kayo? sa panahon natin mangyayari yun, buhay pa kaya ako. Amen. So, yun po mga announcement. Gusto ko lang encourage kayo na
magbigay po tayo para sa anniversary giving para po sa ating renovation ng church. Bukod po sa inyong tithes and offerings. Ngayon, kung hindi po nyo kaya, mamili na lang kayo doon kung saan kayo makabigay. At meron pang mission. Huwag natin kalilimutan yung ating 10 peso mission pledge every Sunday. Every Sunday. Praise the Lord. So magandang umaga. I encourage you, next Sunday po, sana ay dumalo tayo. At yung mga hindi na nakakapagsamba, ay makapagsamba. Amen po? So tayo na po tayo para sa benediction. Hallelujah, hallelujah. We bless your name. We praise you, Father in heaven. Ama, sa amin pong pagtatapos ng aming gawaing sama-sama ng pagsamba sa inyo, o Ama namin Diyos, Ikaw na umibig sa amin ng tapat, nagbigay ng iyang bugtong na anak para sa aming kaligtasan, katubusan, kapatawaran ng kasalanan, at sa inyo, Kristo, na siyang alay ng dakilang Amang Diyos at banal na Espiritu pinagkaloob nyo para mapasa amin ang kapayapaan, para mapasa amin ang kaaliwan, mapasa amin ang kapangyarihan, at tanging presensya ng Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat at pinagpala nyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang tanghali sa atin lahat. Hallelujah. Okay.